Nagpasa sila ng resolusyon para suportahan yung hinihiling na interim release ni Duterte. Nakalusot ba yun sa Senado? Yes. O anong nangyari? Pagkwentuhan natin itong nangyayari sa kampo ng mga Duterte, itong sa DDS. Kung titingnan natin, parang di na malaman ng mga pro-Duterte ang gagawin na. Lahat na lang ng estratehiya nila di umuubre. Ha? Ha? Anong ibig kong sabihin? Tingnan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Nung una ang panawagan nila, Marcos resign. Wala, hindi naman nila mapaparesign si Marcos. Paano naman nila mapaparesign yan si Marcos? Magre-resign ba yan? Ang tagal-tagal na ang tagal-tagal na pinagplanuhan ng Marcos na makabalik sa pwesto. Mula nang mapatalsik ang Marcos noong 1986, lahat ng pagsisikap nila, plano nila, paunti-unti yan, paano sila makakabalik sa pwesto. Ngayong nakabalik na sila, magre-resign? Ang iniisip nga niyan, hindi mag-resign. Paano pa sila makakapagpatuloy sa puder? Ang problema, hindi na pwedeng mag-re-elect si PBBM. Kaya ang iniisip sana nila si Romualdez. Ang problema naman, hindi naman nagkiklik si Romualdez. Pero, imposible yan na mag-resign si PBB. Imposible yan. O ngayon, hindi umubra yung Marcos resign. Ang panawagan naman nila, people power. Wala rin namang nangyari sa people power. Ano bang nangyari sa people power nila? Ay wala naman eh. Napakaraming beses na yan na nanawagan ng people power. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Halos doon sa EDSA Shrine. Nagrarally doon ng mga DDS, sila Eric Celes. Nananawagan sila sa mga DDS kasi ang alam nila marami sila eh. Ang dumarating lang 35. Pinakamalaki na yatang dumating doon 150. Kahit nung inaresto si Kibuloy, akala nila puputok na yung galit ng mga DDS supporters. Wala rin. Kahit nung inaresto si Duterte, nanawagan na sila naman ng rally doon sa Liwasan. Wala rin. Iilan dalin lang sila. Tapos, nanawagan na naman sila ng withdrawal ng military support. Sino lang ang nag-withdraw ng support? Si Cornel Monggao, isa lang. Yan yung nangyayari. Ngayon na naman, magpa-file na naman sila ng impeachment. Magpa-file na naman sana ng impeachment. Wala ring nangyari. Wala naman palang kahit isang endorser. Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, ang pag-asa na lang talaga nila si Sara Duterte sa 2028. Kaya, kumbaga ang tindi ng ang tindi ng inaasa nila kay Sara eh. Kaya gagawin nila ang lahat para manalo si Sara. Kahit kahit ang China. Ang China ganun din. Ang China ganun din. Kaya lang ang sinasabi natin dito, hindi na malaman ng mga pro-Duterte ang gagawin. Lahat na nila pinanawagan eh. Lahat na pinanawagan. People power, Marcos resign. Ano pang mga pinanawagan nila? Withdrawal of military support, kudeta, ano pa? Ano pa bang mga, nila? Ano pa bang gusto nila? Impeachment. Wala namang nag-endorse. Wala namang nag-endorse. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, lahat ng nila, strategy ginamit na eh. Si Chavit Singson, nananawagan na ng people power, wala rin. Ang isa pa nilang ginawa nung September 21. Doon sila nagkakaso-kaso, si Topacio nagkakaso doon. Kasi yung mga kaguluhan, yung panununog ng container, vans, yung mga kaguluhan sa Recto, sa Ayala Bridge, kanila rin yun. Kaya ito, wala. Pati si Kaufman, yung mga motions ni Kaufman sa ICC, wala rin. Wala rin. Tapos akala nila, dahil na itong sa impeachment ay pinaburan sila ng Korte Suprema, akala nila tapos na. Sabi ng mga DDS, tapos na, final na, period. Sinong nagsabi? Ibig sabihin dahil nagdesisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment, hindi na pwedeng i-impeach si Sara Duterte. Diyan sila nagkakamali. Nakahanda na. Kanina may nakarating sa amin sa Bunyog na papirmahan. Kasama ang Bunyog sa magpa-file ng impeachment. Paano na sila niyan? 100% may magpapile ng impeachment. Kasi kanina nga, dumating sa amin sa Bunyog, kung kami daw ba'y sasama sa magpapile ng impeachment. Natural. Di ba? Di ba? So ibig sabihin, tuloy ang impeachment ni Sara. Tuloy ang impeachment.
Hindi naman nagsabi ang Korte Suprema na walang basihan ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi yun. Procedural lang ang dinesisyonan ng Korte Suprema doon. Ang sinabi lang ng Korte Suprema, may mga hindi nasunod sa proseso. O, kaya ano pa yan? Ano pa yan mga kabunyog, mga kababayan? O sabi ni Argo, ang bida daw nagpapabugbog sa una. Ang problema, Argo, bugbog sarado na. Argo, ang problema, bugbog sarado. Nagpapabugbog daw sa una. Ang problema, bugbog sarado na. O, katulad niyan. Nagpapapirma sila ngayon. Para mapabalik si Duterte sa Pilipinas. Ano-ano ng mga ginawa nila. Si Kaufman kung ano-ano na. Interim release, unfit to stand trial. O lahat na ginawa ni Kaufman. Tapos yung mga ano naman. Yung mga senador na kakampi ni Duterte, nagpasa pa ng resolusyon para hilingin na ma-release si Duterte sa ICC. May nangyari ba doon? Wala. Wala. Diba? Diba pinasaya ng mga senador? Nagpasa sila ng resolusyon para suportahan yung hinihiling na interim release ni Duterte. Nakalusot ba yun sa Senado? Yes. O anong nangyari? Nagamit ba? Di ba? Wala naman. Wala naman. O tapos ngayon na naman, mayroon na naman silang papirma. Tay, kami naman. O tay, kami naman. O papirma na naman sila. O nung isang araw, ang lumalabas, parang 50,000 lang yata. Ang target na nga lang nila, 500,000. Ang napapirma pa lang, 50,000. Akala ko ba 32 million ang bumoto kay Sara? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, so ngayon, may impeachment kay PBBM. O, ano na, tatalakayin na sa February 2, magsisimula na. Hindi naman kasama doon ang mga DDS. Hindi naman kasama ang DDS doon. Dalawa lang na impeachment complaints yun. Ang unang impeachment complaint, yung kay Attorney Andre De Jesus. O, ang pangalawang impeachment complaint sa Makabayan Black, i-consolidate na yon. Ang DDS, hindi naman pwedeng sumausaw doon. Ang DDS, hindi pwedeng sumausaw doon. Unang-una, pag pumasok sila doon, sasama sila sa impeachment. Hindi naman sila i-recognize ng Makabayan Black. O, stahan tayo. I-recognize ba ng Makabayan Black ang grupo nila Mike Defensor? Hindi yan. Hindi naman yan. O, yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang ano. O ngayon, sa February 23, tuloy na ang trial ni Duterte, yung confirmation of charges hearing. So, kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo lang, kung napapansin nyo, nanawagan sila ng people power, wala naman. Ang nagrarally lang doon sa EDSA, 35 katao. Alam nyo, ang karamihan pa ng 35 na yan? Kung karamihan pa ng 35 na yan, hindi nga karamihan, halos lahat. Vlogger. Ang gusto lang nila magkaroon ng content eh. Kaya, ang importante doon sa kanila, nagrarally sila doon sa may EDSA shrine, tapos darating yung mga vlogger. Gusto nila araw-araw nandun sila para may content. Ha? Itong impeachment ni PBBM, wala yan. Sabihin ko sa inyo, hindi yan wala yan. Ang magiging seryoso dyan, yung impeachment kay Sara. At yun yung hinahanda na. Ngayon, anong gagawin na naman ng mga Duterte, ng mga pro-Duterte? Mananawagan naman sila ng rally. Nag-rally sila doon sa Cebu, Linangaw. Hinarang pa. Wala. Kaya, tapos ang dami na nilang mga kaso. Si Romeo General Pokis, retired General Pokis, may kaso, inciting to sedition. Sila pati yung dalawa nilang kongresista, na akala mo nung una, si Barsaga sa Casili Beste, wala na ngayon, ang dami ng problema. Diba? Si Barsaga, naliwat ka na ng problema, hindi na makapagsalita. Dati noon, ang ingay-ingay, ang yabang-yabang, akala mo walang katiwalian. Ngayon, ano nangyayari kay Barsaga? Si Libeste, ang dami niya palang problema eh. Pinaburan lang siya, nagamit lang ng impluwensya ng nanay niya, ngayon naglalabasan na. Di ba? Yung sinasabi ng mga Duterte na napakalakas nila, hindi naman makita sa actual eh. Nung inaresto si Kibuloy, na pati nga, ilan daw bang milyon ng members ng Jesus, ano bang grupo yon? Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Sabi nila 7 million. Wala naman. Alam nyo, mas malaki pa yung rally ng mga leftist. Mas marami pa ang nagraraling leftist kaysa nagraraling DDS. Di ba? Ilan yung nagraraling DDS? Wala. Kaya sa totoo, kung ano-ano na lang ang naiisip nila. Maano lang sila sa mga vloggers at saka mga trolls eh. Doon lang sila malakas. Ang paniwala nila, dahil malakas daw sa survey si Sara, sigurado na daw yan mananalo sa 2028. Sinong nagsabi ng ganyan?
Pag nasa taas ka na ba, hindi ka na hindi ka na bababa? Tingnan niyo si Binay. Si Binay, mas malakas pa ang survey bago yung elections ng 2016, malakas si Binay. Malakas si Binay noon. Ha? Kung si Sara Duterte ngayon sa survey, ilan ba yan? 60%? Ay si Binay noon, 80%. Oh. O anong nangyari kay Binay? Nung nilabas na yung mga baho ni Binay, wala na. Oh, di ba?